Kaugnay ng kanyang pagbibitiw, makakausap po natin si Bureau of Customs Commissioner Rufy Biazon. Magandang gabi, Commissioner Biazon. Sa mga tagapod. Okay. Commissioner, tama po ba? Nabasa po kasi yung tweet nyo kanina. You resigned a few minutes lang after the SONA ng Pangulo. So, ilang minuto after malipat tapos yung ng Pangulo, nagpadala po tayo ng mensahe sa kanya na inaalok natin yung pagbibitiw kung ng kumpiyansa sa ating liderato, no? In the light ng mga pahayag na nasabi niya sa State of the Nation address. Dahil siyempre tinitingnan natin ito as isang pagkakataon, no, na kung sa pananaw ng Pangulo ay kailangan ng bagong leadership ay magbigay daan. Okay. So far, nakausap niyo po ba ang Pangulo o sa text lang po ba kayo nakapag-usap? Nag-reply din naman siya doon sa ating binigay na mensahe, no? At sinabi nga niya, no, in his words, no, sabi nga niya na pareho naman daw naming alam yung difficulties, no, o yung challenges na hinaharap ng reforma sa Bureau. Ngunit nananatili pa rin naman daw ang kumpiyansa niya sa akin. No? So yun naman po ang sagot ng Pangulo. So are you in or are you out, Commissioner Biazon? Well, I'm still in, no? At yun naman ang reform momentum, no, na sinusundan. At sa atin po, kung anytime naman yung kumpiyansa ay wala, siyempre definitely we have to make way. Okay, pero dun po sa tweet ho ba yun o text ng Pangulo na nakuha ninyo, parang he still has his, he still wants you to stay. Parang ganun po ba ang basa nyo doon? Yes, maliwanag naman yung sabi niya na yung kumpiyansa niya ay naroon pa. No? At sinabi ko nga, yung pagka, ko sa kanya, sabi ko na ang aking pananatili ay nasa kumpiyansa niya. At nag-alok tayo ng pagbibitiw kung magbibigay daan sa ibang liderato. Ngunit ang sagot naman niya ay nananatili ang kanyang kumpiyansa at yun yung kinikilala nga niya yung challenges o yung mga kahirapan ng reforma sinusulong natin. Okay, pero reaction niyo po, bakit nga ho ba hindi tumaas-taas ang customs collection at bakit nga ho ba hindi walang major na mga smuggler, mga big time na mga smuggler na nahuhuli po ang inyong ahensya? Well, itama ko lang yung statement, ang collection namin pataas, no? Growth palagi compared to previous years. No, nasa record 'yan na hindi naman pababa ang collection kundi pataas, no? Lang yung sinasabing target collection, yun ang pataas din, no? Yung target na hindi natin makamit pa, no? Pero kasi may iba't ibang factors 'yan, no? Tungkol doon sa free trade agreements na pinasok ng ating bansa, yung slowdown ng economy sa ibang sa buong daigdig, no, etc. Iba-ibang factors 'yon. Pangalawa, every other week nagsasampa kami ng kaso laban sa mga smugglers at malalaki, maliliit na pangalan, no, kumpanya, kasama lahat yun. Walang palya, every other week kami nagsasampa. At regular din, no, na nagpapakita mga sa pinakamalaking huling bigas, no, 1,200 container na bigas na nahuli sa Cebu. Yung barko-barko na nahuli namin sa Subic at sa Legazpi. The record speaks for itself, no. Unfortunately, kuminsan may paulit-ulit na sinasabing pagsakang koleksyon o walang nahuhuli. Taliwas naman doon sa actual na pinapakita namin sa balita halos every day, no. Okay, kasi so, yung record na yan, I will stand for that. Opo, kasi pag pinag-uusapan yung economic gains ng administrasyong ito, isa ho sa mga naipupuntos yung pong customs collection. Although I suppose meron nga ho kayong mga nahuhuli, pero parang your accomplishments or your achievement sa Bureau of Customs is not making any dent dito po sa national figures pagdating po sa finances o ekonomiya ang pinag-uusapan. Commissioner? Well, I beg to disagree, no? Kasi yung kanina yung nabanggit ng Pangulo, yung sa competitiveness grading natin, pag tinignan yung 10 kategory ng competitiveness, no? Ito yung nakuha ng ating National Competitiveness Council,
yung Customs Service ang may pinakamataas na rating. In fact, yun ang naghatak pataas Pilipinas doon sa competitiveness level. Okay. No? So, unfortunately, yung negative news ang mas maraming napapalabas. No? Pero we have records to show, no, yung accomplishments natin in those fields. Bahagi tayo rin doon sa mga credit ratings na ginawa. No? I was one of those who interviewed and I presented yung accomplishments and programs natin of reform. No? And nakuha naman din natin ang kumpiyansa nila. So, isa nga, gaya no, for example, yung nabanggit sa speech ng Pangulo, no, yung droga. For example, yung huli namin ng drugs, no, itong nakaraang 2012 for the year, was 100% greater than yung accomplishment ng predecessors ko. No? So in terms of huli ng droga, yung huli ng baril, ganun din. No? We have records na mapapakita yung number of apprehensions namin. So, ano lang talaga, no? Masalimuot lang ang customs dahil henerasyon na yung kalakaran at yung kultura umiiral dyan. No? Okay. At ako naman ay pumasok lang in the last 20 months. No? At hindi natin undo lahat yan within a short time. Okay. Marami kasing nakikinabang dyan sa status ko, sa kalakaran dyan. Kaya yung reforma, marami rin kalaban. Kaya mahirap talaga ang laban dyan. Okay, maraming salamat po, Customs Commissioner Rufy Biazon. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang gabi.